Susubukan o testingin bukas kung paano magiging takbo ng trapiko. Dahil po yan sa extension project ng LRT2 na tatagal ng 2 taon. At doon po sa inyo sa mga maapektuhan ng proyekto, dapat alamin ninyo yung mga tinatawag na alternatibong ruta. Narito ang pagtutok ni Chino Gaston. Panoorin ninyo. Nilagyan na ng mga barikadang inner lanes ng Marcos Highway na magsisilbing construction area para sa mga heavy equipment at tauhan ng kontraktor ng LRT2 extension project. At bukas, may dry run ng traffic scheme sa highway. Ang traffic scheme simulation ay isa sa mga hinihinging pag-aaral ng MMDA bago payagan ng kontraktor na itodo na ang construction sa September 17 para sa LRT2 extension hanggang Masinag. Simula bukas, bubuksan ang intersection ng Marcos Highway, Hill Fernando Avenue at Felix Avenue. Ang mga galing Cainta, kakaliwa na lang Pakatipunan. Ang mga mula Marikina pa Cainta, maaring dumiretso. Maglalagay rin ng traffic light sa intersection at mga mobile waiting shed para sa mga pampublikong sasakyan. Iuurong din ang mga U-turn slot. Tulong-tulong na mga ngasiwa sa traffic ang mga taga-LTO, MMDA at mahigit 100 flagman ng kontraktor. So makikita namin kung ano yung galaw ng traffic and then we will make adjustment as we go along. We intend to do that until Tuesday. 3.9 kilometers ang haba ng itatayong elevated viaduct o riles mula Santolan Station hanggang Masinag sa Antipolo. At pinapayuhan na ang mga motoristang dumaraan sa Marcos Highway na mag-isip ng ibang daanan patungong Makati, Pasig at Quezon City. Kabilang sa mga alternatibong ruta ang Amang Rodriguez Avenue, Ortigas Avenue Extension, Hill Fernando Avenue, Calle Industria sa Libis at Sumulong Highway. Ayon sa DOTC, aabot ng mahigit 2 taon ang construction para sa LRT2 extension. Ulitin lang po natin ang pakiusap sa publiko na makipagtulungan din. No? Lahat naman tayo dito may interest dahil ito tulad ng nasabi natin ay eventually ito rin ang makatutulong sa pagbawas sa trapiko natin sa Metro Manila. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.